Sa Pogo at Isabong, sino ba ang kumita rito at nakinabang? Gobyerno ba o mga negosyante o politiko? Ito ay nag-umpisa pong Pogo at Isabong nung nakaraang gobyerno. At base sa ulat, naging malapit din si Atong Ang kay dating Pangulong Duterte at sinasabing kinonsulta ni Duterte si Atong Ang na siyang nagpatakbo ng Isabong dito sa ating bansa. Siya na yung may malaking Isabong operation, hindi lang sa Luzon, kung hindi sa buong bansa. Nabanggit ko sa inyo dati, ang Isabong may operation sa Visayas, may operation sa Central Luzon. Pero ang kay Atong Ang ay hindi lang Metro Manila, kung hindi sa buong mundo ang mga kliyente na nag-participate sa Isabong. Ito pong dalawang ito ay parehong kontrobersyal. Kaya nga naitatanong, kumita ba ang gobyerno rito? Kumita ba ang mga negosyante rito? O may kumitang politiko? Kasi wala naman malinaw na ganong kalaking pera ang naipasok sa kaban ng bayan sa operasyon ng Pogo na na-involve yung mga Chinese national at nag-create lang ng maraming mga krimen dito sa ating bansa. Paglabag sa karapatang pantao, prostitusyon, pagkamkam ng mga lupa, at meron pang pagdududa tungkol sa mga money laundering. Madalit sabi, yung Pogo, kung magkaano man ang kinita ng gobyerno noon, luging-lugi pa sa tindi ng krimeng ginawa nito. Kaya ipinasara ng Pangulong Marcos. Ngayon, itong Isabong na na-involve naman dito ay ang maraming kabataan, malaking negosyante, at yung kontrobersyal na pagkawala ng mahigit na 100 sabongero. So, krimen din ang idinulot. Ang tanong, magkano ang kinita ng gobyerno sa Isabong operation? Dapat mayroong accounting yan. Magkano ba ang monthly? Magkano ba ang yearly? Ay ilang taon na nag-ooperate yan? Na nagsimula yan sa nakaraang gobyerno. Kung may mga batas tungkol dyan, hindi yan illegal. Ibig sabihin, legal. Pero ang percentage ng kita, malaki ba ang napunta sa gobyerno? O sa politiko? O sa mga negosyante lang napunta ang malaking volume ng pera? Bakit kasi kailangan umabot pa sa may magbuwis ng buhay 100 pamilya o 100 sabongero? Na alam naman natin merong kalokohang nangyari yan. Maaaring nagkadayaan, hindi nagkasundo sa partihan, hindi nagkasundo sa negosyo, kaya humantong sa karumal-dumal na ngayon po ay patuloy na binibigyan ng hustisya sa ilalim ng kasalukuyang pamahalaan. At matindi ang investigasyong ginagawa tungkol dito. So, sino kaya ang mga nakinabang na politiko rito? Sino nakinabang ng mga negosyante? At ang gobyerno naman, maliit, barya lang ang naging pakinabang. Grabe. Any comment, reaksyon, malaya po kayo. Sunod, pag-usapan natin ang fake news na wala nang katapusan, walang katigil-tigil na nagmumula sa mga Duterte supporters, vlogger at kanilang mga followers. Sila na lang po ang naglulukuhan. Sila na lang po ang naggagamitan. Sila na lang din po ang naniniwala. Kasi ang lehitimong mga Pilipino na matitino ang isip, hindi naniniwala sa kailang mga fake news. Dahil ang fake news na minsan, pwedeng i-correct yan. Pero yung paulit-ulit, naging negosyo na ang fake news, naging negosyo na at naging hanap buhay na ang pagkakalat ng fake news, destabilization, disinformation, yan po ay pinagsasawaan. Kaya kung yung mapapansin, sila mismo nag-aaway na. Natanging topic na rin natin ito. Sila mismo nagsisiraan. Kasi fake news. Yan ang epekto ng siguro ay merong producer, merong writer, merong financer sa fake news operation nila. Ang pinakahuli na kailang iniingayan na ayaw tumigil kahit may panawagan na yung pamilya ng Tagtoko ay yung issue pa rin yan. Kasi pilit nilang kinakabit ang pangalan ng First Lady na sa kabila ng lahat, wala naman ho talagang pagpapatunay. Kaya panluloko, naglulukuhan, nagsisiraan, sila na lang. Mga fake news operation, disinformation mula sa kampo ng mga Duterte supporters, vloggers at sympathizer at lahat na sila. Parang ganun ang dating. Sunod na pag-usapan natin, ito na naman. Dalawa na po yung nagpapatunay
Beverly Hills Police Department, walang report na may kaugnayan si First Lady. Pamilyang Tantoco, nagsalita na nga, wala daw kong kinalaman ang First Lady. Nangyari daw po yung kay Paolo Tantoco sa loob ng kwarto ang kasama ang kanyang asawa. At hindi daw overdose na katulad ng pinapalabas ng grupo na nagpe-fake news na overdose daw kasama raw si First Lady. Yun daw dahil ng pagkamatay nito si Tantoco. Hindi naman pala. Ang sinasabi ni Mrs. Nina Tantoco, ang ina ng Paolo Tantoco, may sakit sa puso, pwedeng nag-drugs kaya naapektuhan at kinamatay, pero hindi overdose. At nanawagan nga silang tigilan na ang paggamit sa kailang pangalan. Tigilan na ang fake news na overdose. Tigilan na ang fake news na may kinalaman si First Lady o kasama ni First Lady. Hindi daw totoo yan. Dahil asawa pala ang kasama sa ibang hotel, malayo sa hotel ni First Lady noong buwan ng Marso na magpunta ito sa Los Angeles, California. So ayan po ang mga development. Yan ang patuloy na pinay-fake news ng mga Duterte supporters dahil bahagi ng destabilization, paninira, pagpapabagsak sa gobyernong ito. Dahil yan naman talaga ang layo nila. Matagal na natin sinabi. Lalo na si Sara Duterte, inamin na niya na kailangan daw ay matanggal, mawala si President Bongbong Marcos para daw makauwi, madismiss ang kaso ng kanyang ama. Para bang pinapalabas niya si Pangulong Marcos ang complainant ay hindi naman totoo. Ang complainant ay mga Pilipinong biktima ng tukhang, kaya nakakulong si Duterte. Nangyari ang kasong ito 2017 pa. Ang Pangulo noon ay si Duterte. Si Pangulong Marcos nung dumating ng 2022, nandyan na ang problema ng mga Duterte. Nandyan na yung mga complainant before ICC. Nandyan na yung mga kaso. Bakit ngayon parang sinisisi ang Marcos ang may kasalanan kaya nakulong? Di ba? Another na panlilin lang yan. Nagkakabuhol-buhol na sila ng argumento dahil nga wala na silang masabing totoo na kapanipaniwala. Kaya pati yung buhay ng pribadong sektor katulad ng mga Tantoco patuloy na ginagamit nila para lang sirain, disinformation, para magalit ang mamamayan sa gobyernong ito. Ay hindi naman mangyayari yun. Sila lang ang galit. Ang matinong Pilipino at nakakaintindi ng totoong balita at totoong sitwasyon, hindi sila magagalit. Mas naniniwala sila doon sa sinasabi ng gobyerno, wala silang kinalaman dyan, wala silang kinalaman sa mga kaso, nagpatupad lang ng batas para bigyan ng hustisya, tulungan ng mga Pilipinong naging biktima. Yun po yun. Di ba? So, huwag kayong mawawala. Diyan lang po kayo at magpapatuloy ang aking mga channel ng mga pagtalakay sa mga isyong nangyayari sa loob at labas ng ating pamahalaan. Kung ano ang totoo, yun ang paninindigan natin at ibabalita natin. Yung kanilang mga kalokohan at pang-make news, sila lang yan.